First Corinthians chapter 5 verses 9 to 10. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and swindlers, or idolaters. In that case, you would have to leave this world. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion na yung Common Grace at ang una pong kataraan na natutuwa ko ngayong araw ay Pastora sa Lakampay. Common grace is for all people, while special grace is for Christian. Ang common grace, dalawa po kasi yan yung common grace and special grace. Ang common grace po ay yung biyaya na tututok sa mga bagay na hindi nakadepende sa pananampalataya ng isang tao. Ito po ay yung mga pagpapala na kabutihang dulot natin Panginoon Diyos na tinatamasa ng lahat ng tao na kagaya po ng ulan. Kahit may mabuti o masamang tao na inuulalan dun sa ako nga rin, for example, na kagaya ng sabi ni Pastor Russell, yung palayan, yung mga magsasaka. May isang magsasaka na minumura yung Diyos o yung galit sa Diyos, galit sa lahat. At yung isa namang kapitbahay niya ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang pagiging masunurin at may takot sa Diyos at mananampalataya. Pero sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos na ginamit niya yung ulan as an element to give that certain farmer a blessing na sa pamamagitan pa ng ulan ay tinatamasa rin ng parehas na mabuti o masamang tao yung blessing na binigay ng ating Panginoon Diyos sa kanya. Yung masamang ay hindi lang yung magsasakang hindi mabuti, nakakain pa rin yung masamang. Yung magsasakang mabuti, yung mananampalataya, parehas silang nakakain. Parehas nilang tinatamasa yung kabutihan o yung grace natin Panginoon Diyos. Mabuti man sila o masama. Kasama po rito yung mga biyaya tulad ng magandang kalikasan, yung kagaya pa ng sabi ko kanina, yung ulan na nag-serve as blessing sa mga farmer, at yung kalusugan na natatamasa ng mga tao na mabuti man sila o masama. Yung mga material na bagay na natatamasa ng mga tao o nating mga tao, mabuti man tayo o masama. At yung mga pagkakataon upang magbago at pagbunga ng mabuting gawa, yun po lahat yung example ng common grace. At ang special grace lang po sa kabilang banda ay yung biyaya ng kaligtasan at spiritual na pagpapala at natatangi lamang sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung biyaya ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan, pagpapalakas sa pananampalataya at pagtulong sa mga Kristiyano upang mas mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bagamat may common grace lahat ng tao, kagaya pa ng example ko kanina, yung mabuti at masamang magsasaka ay nakakakuha o parang natatamasan nila yung both, yung nakakain, yung may magandang kalikasan, yung kalusugan, etc. Pero may mga limitasyon po yung common grace na natatamasa nila sa pakikisalamuha ng mga mananampalataya sa mga hindi pa mananampalataya, lalo po kung yung mga ito ay patuloy sa kanilang mga kasalanan. Kasi po, tayo mga Kristiyano bilang tumatanggap ng special grace ay may tungkulin mamuhay ayon sa kalooban nating Panginoon Diyos at mag-ingat sa ating pakikisalamuha upang mapanatili natin yung ating kabanalan. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuraan ni Pastor Russell Ocampo ay God uses both Christian and non-Christians for human flourishing. Ating Panginoon Diyos po sa kanyang karunungan ay may kakayahang matulungan yung mga parehong Kristiyano at hindi Kristiyano mananampalataya o hindi mananampalataya upang magdulot ng kaunlaran at pagpapabuti sa buhay ng isang tao o ng mga tao. Ang mga hindi po Kristiyano ay maaaring magdala ng mga positibong kontribusyon sa lipunan kasi po maaari po silang gamitin, o kahit naman lahat tayo ng Christian, maaari tayong gamitin ng ating Panginoon Diyos upang gawin niyang element sa kanyang plano
tulad po ng mga makatarungang desisyon, yung mga innovation ng science, yung teknolohiya, tsaka yung mga pagpapabuti ng mga sistema sa lipunan. Samantalang yung mga Kristiyano naman po, tayo mga Kristiyano, bilang tagasunod po natin Panginoon Kristo ay tinatawag na maging halimbawa ng morality, moralidad, pagkalinga at pagmamahal sa kapwa na siyang nagpapakita ng kalooban ng ating Panginoon Diyos at naging instrumento sa pagbuo ng mas makatarungan at mas maayos na lipunan. Kung i-imagine po natin yung inventor ng ibang bagay na natatamasa natin ngayon o yung mga technology, kadalasan po sa mga ganyan, sa mga scientists, hindi naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Pero yung point dun is, kahit hindi sila naniniwala o wala silang pananampalataya sa kanilang mga sarili, ay ginamit pa rin sila ng ating Panginoon Diyos upang matamasa natin yung buhay na meron tayo ngayon. Sa kabilang banda naman po tayo mga Kristiyano, meron po tayong parang mission at ginagawa po tayong instrumento sa pagbuo ng mas makatarungan at mas maayos na lipunan ng ating Panginoon Diyos. Ang parehong mga grupo po, yung mananampalataya at hindi mananampalataya, sa magkabilang o magkaibang paraan ay may papel na ginagampanan sa pagpapalago ng kabutihan at kaunlaran ng buong sangkatauhan, at ginagamit natin Panginoon Diyos as an instrument, yung bawat isa, upang matamo ang layunin ng pagpapalaganap sa kanyang kaharian dito sa lupa. Ang matutuwa po sa pangatlong katarungan ni Apostol sa lakang po ay Christians must collaborate with non-believers for the common good. Tayo po mga Kristiyano ay may misyon na maging asin at ilaw sa mundo. Kaya kahit po na hindi tayo nakikibahagi sa mga gawaing hindi ayon sa ating Panginoon Diyos, maaari po tayo makapagtulungan sa mga hindi Kristiyano para sa mga layunin na nagdudulot ng kabutihan na para sa lahat. Halimbawa po, maaari po tayo magtulungan, tayo po mga Kristiyano at yung mga hindi Kristiyano, yung mga mananampalataya at hindi mga mananampalataya, sa mga proyekto ng pagtulong sa mga mahihirap, yung mga pagtaguyod sa edukasyon at pagtataguyod ng mga makatarungang batas. Ang ganitong collaboration po ng Christian and non-Christians ay hindi nang mahulugang iniwasan natin as a Christian yung kanilang pananampalataya o iniiwasan natin o parang nilalayo na natin yung ating pananampalataya, kundi tinatanggap po natin yung pagkakataon na magtulungan sa mga layunin na maaaring makatulong sa ating kapwa sa kabutihan po ng buong sangkatauhan. Sa ganitong parang po, tayo po mga Kristiyano ay maaari rin magpatotoo sa ating pananampalataya at prinsipyo sa pamamagitan ng ating aksyon at pakikisalamuha. Hindi lang po as words, dapat yung faith natin o yung pananampalataya natin nag-reflect din sa kung paano tayo kumilos, kung paano tayo may pagsalamuha, at kung paano tayo makapag-socialize sa ating kapwa-tao. That as a Christian, hindi dapat natin isipin na pag gawain ng hindi mananampalataya ay masama na o negative na. Kasi po, mananampalataya man o hindi mananampalataya, Kristiyano o hindi Kristiyano, ay maaaring gamitin o ginagamit natin pa ng Diyos upang makagawa ng good effect sa ating community at sa ating environment, sa ating kapwa-tao at sa buong sangkatauhan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.